Okay, ito pang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman at bago ako magpatuloy gusto ko lang munang basahin ang ating content mula sa katanungan ni Arcel Distro. Ang sabi niya ay dito lang po ako magtanong. Isang sibilyan po may balak pong bumili ng pangdepensa sa bahay. Tanong ko po kung ano ang pinaka-practical na bilhing baril? Ang may license po ba o wala? Salamat po. May nag may nag may nag-react agad dito si Leo Valdez. Walang lisensya ang mas bagay kung sa bahay lang. Huwag mong dalhin sa labas. Okay, sa tingin ko Leo Valdez ay mali yung iyong sinabi. Pero bago natin yan at talakayin ay gusto ko lang kayong pasalamatan dahil sa inyong pag-share at pagla-like ng ating mga videos dahil nakakatulong kayo sa pagdami ng ating mga subscribers at maraming salamat lalo tigito sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nakakatulong kayo para madagdagan yung ating revenues dahil ang ating YouTube channel ay itinutulong natin ang kita niyan ay para sa mga beneficiary natin na 6 na estudyante na mga anak na single parent. At okay naman ako dito sa aking trabaho bilang isang firearms instructor, gunsmith consultant dito sa aming kumpanya sa Kuwait Mayadin Shooting Range. Ayan, kaya yung ating YouTube channel ay ginawa ko hindi para sa akin dahil ito ay para sa charity. Kaya maraming salamat lalo tigit do sa mga nagpadala ng cash dito sa ating GCash number. Ang inyong mga pinadala ay nakatulong sa baon ng mga bata, mga allowances nila. At sana may magpadala pa. At gusto ko pa rin madagdagan ang ating mga tinutulungan. Ngayon din maraming salamat kay Noli Peace America na nagpapadala naman sa ating premier videos. Malaki na share ang naitulong mo sa ating mga bata. Kaya labis ang pasalamat ko sa iyo dahil may puso ka na pagtulong. Sana marami pa ang gumaya sa iyo para lumaki pa yung ating adikain na makatulong sa mga bata na kapuspalad. Okay, at dito na sa katanungan ni ano ba ang magandang Arcel Desierto, huwag kang makinig kay Leo Valdez na mas maganda ang walang lisensya. Basta wag mo lang ilabas ng bahay. Anong gagawin mo dyan? Anong gagawin mo dyan sa baril na yan kung walang lisensya yan? Paano kung may pumasok sa inyong bahay at gusto mong gamitin sa self-defense? Saan ka mapupunta ngayon? Walang license yung baril mo. Saan ka ngayon mapupunta? Pag ginamit mo yan, yung baril na walang lisensya, nakapatay ka, saan ang punta mo? Ikaw ba ay ma-absuelto dahil ginamit mo yan sa self-defense? At nasa loob ka naman ng iyong bahay? Basahin natin ang batas para natin malaman. Kaya ako po hindi abogado. Pinapauna ko sa inyo, disclaimer. Kaya may nagsasabi sa akin na na hindi daw naman totoo, hindi tayo abogado, pero dapat kahit hindi tayo abogado, dapat alam din natin yung batas. Hindi lamang pwedeng abogado lamang may alam ng batas. So magbabasahin natin yung batas. Bilang isang firearms instructor, tungkulin ko rin ang ipaalam sa inyo ang batas kahit hindi tayo abogado dahil ang sabi sa batas ay ignorance of the law excuses no one. Hindi mo masasabi na hindi ko po alam na hindi pala pwedeng gamitin sa self-defense ang walang license na baril. Hindi mo pwedeng sabihin yun. Ngayon ko lang, Your Honor, ngayon ko lang nalaman yan. Walang ganoon. Dapat alam natin. So, ang payo ko sa inyo ay magtanong din kayo sa abogado kung medyo nalalabuan kayo dito sa aking paliwanag. Dahil ito ay babasahin ko lamang sa Google. At yung mga hindi naniniwala sa Google, wala na akong magagawa sa inyo dahil pag ako'y nagsalita ng wala akong reference, ay may nagsasabi na gumagawa daw tayo ng sariling batas. Pag bumasa naman ako ng reference mula dito sa Google, sasabihin naman na hindi sila naniniwala. At pwede raw tayong balikan. Anong problema kung binasa ko ito? Okay, so ito na ang babasahin ko.
These are the result for the Philippine gun law will happen. What happened? When use unlicensed firearms inside the home for self-defense. O yan, anong mangyayari? Kung ginamit mo yung hindi lisensyadong baril sa loob ng bahay mo para pang-depensa, for self-defense. All overview. Ito ang sabi. In the Philippines, using unlicensed firearms for self-defense, even kahit na within your home, kahit nasa loob ka, nasa bahay ka, will likely lead to legal consequences. Ito ay mayroong legal na kaparusahan, consequences. You could face charges for illegal possession of firearms. Ikaw ay makakasuhan ng illegal possession of firearms. And potentially, at pwede pang mga related offenses regardless of whatever you were acting in self-defense. So, may kaso ka, illegal possession of firearms, kahit ka pa nasa loob ng bahay mo. Kahit ka pa nasa loob ng bahay mo. Yung ang paggamit ng hindi lisensyadong baril kahit nasaan ka pa. Kahit ka pa inatake, ay siguradong merong kang kaso na illegal possession of firearms. At yan ay depende doon sa circumstances. Ang pinakamababang parusa dyan ay imprison mayor. Yung 6 years hanggang 12 years ang pagkapreso dyan. Oh, gugustuhin mo ba yon? Gugustuhin mo ba yon? Mabuti pang gumamit ka ng ibang bagay. Wag lang baril. Oh. Wag lang baril. Buti pang gumamit ka ng ibang bagay. Wag lang baril. Ibang bagay na nakakamatay. Kasi mabigat ang kaso ng illegal possession of firearms sa atin. Ito pa ang sabi. Here's breakdown. Possessing a firearms without necessary license and registration is a crime in the Philippines. No self-defense exemption. Sabi dito no self-defense exemption. Bakit? Ay doon pa lamang sa unang-una, hindi mo pa nagagawa yung self-defense, may kaso ka na nga eh. O kaya hindi mo pa nagagawa yung self-defense. Meron ka ng kaso. Ang sabi, no self-defense exemption. While the law acknowledge the right of self-defense, ina-acknowledge nung batas yung pag-self-defense. Yun ay, kumbaga, kinikilala ng batas yung right natin para i-depensa ang ating sarili. Pero ang sabi, it doesn't provide exemption. Hindi nito pinoprovide yung exemption for using unlicensed firearms. Pero hindi naman ito pinahihintulutan o hindi kinikilala ng batas ang paggamit ng unlicensed firearms sa self-defense. Okay, may karapatan tayong, sabi ng batas, okay, karapatan mong idepensa ang iyong sarili, pero hindi pinahihintulutan ng batas na gumamit tayo ng unlicensed firearms. Yan ang sabi, ang liwaliwanag. You must still comply with the illegal requirements for firearms ownership and use. Maharap talaga tayo sa So, penalties. Sabi dito, titingnan natin yung mga penalties. Okay. Tingnan natin yung penalties Penalties, illegal possession of firearms can charge from imprisonment to fines depending on the specific circumstances and type of firearms. Depende yan sa anong klaseng baril ang ginamit mo. So, wala kang lusot. Pwede pang tumaas yan kung yung baril na ginamit mo ay di kalibre, mga high power. Okay? So, pwede pang tumaas yan. So, yun ang kahit na natin. At ang sabi dito, legal resource. If you are in situation where you feel your life is in danger, ito na lang gawin mo. You should contact the authorities. Tumawag ka na lang sa mga authority. Kung they will assess the situation and determine the appropriate course of action.
including whatever you are justified in using firearms in self-defense and whether you will be able to legally possess and use firearms. Ito yung essence, ha? To, while the desire to protect oneself and desire understandable, using unlicensed firearms in the Philippines, even for self-defense, is a serious offense with legal repercussion. So hindi ako ang hatol diyan, yung judge, pero may kaharapin kayong kaso. Yan ang maliwanag diyan. So ano ang purpose nung meron kang baril na illegal kung ikaw rin naman ay makukulong? Oh. Pero merong isa ring diyan, may isa rin namang diyan, buhay ka. Yun lamang, buhay ka, pero diretso ka sa kulungan. Ay mas maganda na yung buhay ka, absuelto ka. Dahil ang ginamit mong baril ay legal. So wala kang lusot. Okay, maaring napatay mo yung yung intruder, buhay ka, kulong ka. Oh, yun lang ang diyan. May pa rin. Kumbaga, meron pa ring may swerte pa ring nadala dahil buhay ka. Pero mas maganda na ay kung bibili, kasi ang tanong ay kung bibili ka kung bibili ka ng baril para para pambahay. Oh, ay kung bibili ka rin lamang ng baril, yung may license na. May license na. Wag kang maniwala dito kay itong mahirap sa atin nagko-comment tayo ng ikakapahamak ng Leo Valdez. Nagko-comment ka ng ikapapahamak ng ating mga kababayan. Hindi maganda yan. Parang inuudyo ka natin yung mga kababayan natin na gumawa ng hindi tama. Ay may pambili nga siya Gusto niyang bumili Oh. Ang masama kung wala kang pambili, ay may pambili siya gusto niyang bumili Anong pipiliin mo? Oh. Ay di yung may license na kung bibili ka rin lang. Oh, maliban lang kung wala kang pambili. Oh. Yan ang ang pinakang practical na bilhing baril? May license po ba o wala? Oh. May bala kasi siyang bumili. Pinagpipilian niya, may license at wala. Bakit ang sasabihin natin ay wala pang license? Ay di parang tinuruan natin siyang mapahamak. So ikapapahamak, Leo Valdez, ikapapahamak ng ating kapwa yung iyong Kung wala siyang pambili, edi walang problema. Ay may pambili naman siya O ito naibabasahin pa ako dito pang katapusan ito yung mga illegal possession of firearms. In the firearms use not a license or the person is not authorized to carry. It could lead to separate charges for illegal possession of firearms in addition to homicide. Okay, maaring pwedeng maabsuelto ka sa pwedeng maabsuelto ka sa depende sa court at sa pagbibigay mo ng ebidensya. Pwede kang maabsuelto dun sa self defense. Pwede. Nakalagay dito Pero yan ay aggravating circumstances. Pagtatalunan niya sa sa batas. In the Philippines, use of unlicensed firearms is considered an aggravating circumstances if it is used in commission of crime like homicide or murder. So korte ang niyan. Korte talaga ang magsasabi niyan kung absuelto ka sa homicide or murder. Walang makakapagsabi niyan, kundi korte lamang. Pero shoot ka doon, siguradong shoot ka doon sa illegal possession of firearms. Wala kang kaligtas-ligtas doon. Possible outcome. If self-defense is successfully proven, kung napatunayan naman na talagang self-defense yung ginawa mo, pero ang baril na ginamit mo ang ginamit mo naman ay walang license na baril, Walang license na baril. Ngayon ay proven, self-defense talaga. Yung tatlong elements ay nandun, yung unlawful aggression, reasonable necessity,
nandun yung lack of provocation, nandun. Talagang walang kaduda-duda, self-defense yung ginawa mo. Ito naman, sabi dito ay possible outcome. If self-defense is successfully proven, the individual could be acquitted of homicide charge. Ang sabi dito ay could be. Pwede. Sabi could be nakalagay. Could be acquitted of homicide. Pwedeng ma-acquit ka sa homicide. Pwede. Depende nga yan wala, hindi tayo makapagsabi. Homicide charge. However, if the firearms is unlicensed, they could still face charge of illegal possession of firearms. Pwede kang depende yan dun sa paghain mo ng ebidensya at napatunayan ka talagang self-defense, ay pwede, could be. Pwede kang dun sa homicide. Pero wala kang lusot. If the firearms is licensed, they could still face for illegal possession of firearms. Okay. Yun lang. May disclaimer dito Ito, yung mga nagsasabi na ako'y babalikan. Ito, may disclaimer dito. This information is for educational purpose only. For educational purpose only ito Nakasulat yan dyan. And should not be considered a legal advice. Hindi po ito legal advice. Ito ay for educational purposes lamang. Naintindihan ba ninyo? Kaya sinasabi ko, lagi ninyong tapusin yung video. It is essential to consult with a legal professional for advice on a specific situation. O yan. Nararapat na tayo mas maganda karapat-dapat na kumonsulta rin tayo sa mga legal professional for advice on a specific situation. Okay. Mas maganda na. Pero ito ay for educational purpose lamang Ito ay mas maganda sa abogado tayo, legal, professional for advice of a specific situation. Maliwanag. Kaya lagi pagka ang naman ay tungkol sa baril, lagi ko sinasabi, doon tayo kumonsulta sa Fire and Explosive Office, FEO. Doon lagi. Ito ay for educational purpose lamang, for awareness, para hindi tayo padalos-dalos ng ating mga yung ating mga desisyon sa ating buhay. Kung bibili ka rin lamang ng baril at may pambili ka, kahit na yung pinakang mura na baril, basta't may license, wala kang alalahanin kung magamit mo man ito sa self-defense. Okay. So, hanggang dito na lamang, maliwanag At huwag po tayong mag-a-advise ng ikapapahamak ng ating kapwa. Okay, mas maganda na yung tayo lalagay sa sigurado. Okay, at ang ating mga community spotlight, shout out sa iyo Gimboy, meron kang 63 engagement. At shout out sa iyo chocolate_boy, meron kang 27 engagement. Shout out sa iyo Brian Butchopido, meron kang 31 engagement. Shout out sa iyo Adonis Pitogo, meron kang 1 engagement. At shout out sa iyo Tommy Aparache, meron kang perfect 100 plus na engagement. At shout out sa mga taga Pinamalayan Oriental Mindoro, pakisupport po yung aking bagong negosyo dyan, Papa Burger. Sa dati kong machine shop, matatagpuan sa Alvarez Street, Pinamalayan Oriental Mindoro, sa halagang 40 pesos, buy one, take one, at mapapaburger ka sa sarap. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all.